Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. Last December 27 to 28, 2024, the TGFM held its marriage encounter at Hotel San Marco, Davao City, where the purpose of marriage was reignited. The couples experienced a renewal of their vows and were enlightened on the principles of marriage according to the kingdom of God. Sunshine, you're my best times, you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. The teams of Pastors Ram and Jane Coliano gathered together for another time of renewing their oil as they prayed in the Spirit as one at the TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. The leaders took the opportunity to be recharged as they waged war against their personal principalities and established their identity in Christ. Grab the opportunity to join in Ascension with your teams at our TGFM Prayer Mountain.
Last Saturday, the TYGs who recently graduated from the Divine Encounter had their first empowerment at the TGFM training room. Pastor Ram Coliano discussed about the power of discipleship and the disciples' ABCs. TYGs, do not miss your weekly empowerment. This is every Saturday, 3 p.m. at the TGFM training room. Last Sunday, during our ambassadors briefing, Pastor Roy Oliveros evaluated the events that occurred last 2024. And to prepare for what we want to see in 2025, he discussed about the personal development plan, a well-structured, articulated, and written plan that you will commit throughout the year. TGFM Nation, as the year starts, have your PDP 2025 ready and be committed to its completion. The teams of Pastors Josh and Novi Neres, Aaron Lorilla, and Vivek Baste led this week's morning prayer with ascension to the heavenly realms. The pastors also shared the topics about what you surrendered will be tested, seasons of increasing wisdom, and revisiting the covenant with a fulfilled promise. Join us in our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel, and join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. Last Friday on our USAD Finishers Training, the leaders discussed about what they're thankful for in 2024 and now looking forward in 2025 as Pastor Roy laid down this year as a year of establishment. USA Divine Encounter Finishers, do not miss your sessions. This is every Thursday night Pacific Standard Time via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolize and life groups across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbolize attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events, access our daily devotional Bible readings, Symbolize or house church topics, life group materials, day finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. We all want to succeed in life, but most often than not, we do not know how to make things happen. With LifeHacks Beyond, get to discover and develop your true purpose and potential. The keys to becoming successful in life. Sign up now. Enrollment is now open for LifeHacks Beyond Training Batch 6. Are you ready to be baptized with fire? Get ready to retreat to the secret place and consecrate yourself as we enter our New Year Week of Fire this January 6 to 12 and our 21 days fasting until January 27, 2025. Let us meet daily on the Week of Fire at our TGFM View Deck at 4:30 a.m. to pray, roar, and receive fresh fire. Oh, the word that the Lord has given, it's gonna be a year of unveiling. Naay mahitabo nga dako kayong pag-uyog, but kita ang warangkada, kita ang gamiton sa Lord. It's a year of manifesting, a year of establishing. There are things that the Lord will unveil so that you can capture, so that you can embrace it and take hold of it and claim the prize. So welcome for the year 2024, a year of unveiling. This year of unveiling,
the mysteries of God has been revealed. The great Philippine awakening has begun. Isaiah 60 verse 9, where he calls out Mindanao, Tarshish directly, and says that you'll restore the lost tribes of Israel, all Philippines. The Philippines will stand against Gog of Magog. And they've been covering this up for so long now because they don't want you to rise. Because when you do, you rise against the New World Order. So therefore, immortality is the ability to extend eternal life to the human body, where the body is no longer subject to decay because of its alignment with divine life within. So we don't aim for maturity, we aim for perfection. So the actual gift we receive in Christ was actually immortality. Immortality! That impossible. This year, we joined in the conquest of transforming lives. Transforming families. Transforming the marketplace. Transforming the youth. Transforming the community. And transforming nations.
Finally, we have arrived here at Cape Town. I'm about to pour out a new wine. – 2024 was truly a year of unveiling God's perfect goodness. We look forward to God's greater glory in 2025. So TGFM Nation, elite armies of the air, marine, and land, be ready for 2025. This year is the year of establishment. Release a sound into your 2025. Our voices are heard in the realms. No demon can ever have access into your life if you dispense the sound of the Spirit. I have the tongue of authority to make sound of war and to create the vibrations of the Spirit that will go ahead of me, my family, my studies, my work, my businesses, my ministry, my establishment, to establish in my new year 2025. TGFM Nation, welcome to the year of establishment. Hello, good morning. Ako dahil si Donald Campania, ang pana ni Ana Del Campania, and I have 3 children. My life before divine appointment is napalong ang ako ang passion sa ato ang Lord. Medyo na-discouraged, na-confused because nawalang small business. Na-test dahil ko dito. Then pangit kayo naitabo kay na-apektuhan na ako ang family. There was a time na nag-long drive me with my wife. And then nag-away me. Itungod, gusto na ko muhawa actually sa church kay discouraged na eh. Pero walay sa lang church sa ako. Ako lang sa ako ang sarili lang. Tinawadan ko ugana ba. The next day, long drive lang Japan me. And then gi-confess ako kay wife na bugat kayo ang ako ang heart. So, gi-allow na ko si wife na mag-minister sa ako. Giingnan ko niya nga, dati ka pwede mo undang kay naami anak nga si Abby. Tanawa kung saan naitabo sa iyang life karon. And then nagpander ko habang nag-drive ko na nagtulo akong luha kay nakalimtan ako. Na-realize na ko nga dili jud ko pwede mo undang kay tungod ang ako ang anak sa kuha siya nagatanaw. Dito ko na kuan na alive, tuling na alive jud ko. Kuan lang is wala na ko ginapahalata sa iya. Kay syempre ang pride na pud nako ba, ning balik na pud pagka critical pud sa kuang mind. And then sa divine appointment na pilitan lang jud ko kay Mrs. kay dili ko gusto nga madugangan pa ang damage ba. So the first day na late pa jud ko, and then wala lang jud sa ko ang heart basta kay for the sake lang of attendance ako ang leader ana ba. The second day habang wala pa nag-start dili pa jud ko mulingkod sa sulod kay gusto ko dito lang ko sa lain na room. And then grabe ang ako ang na-receive, natauhan ko ba dito jud ko sa deliverance. Dati man god never jud ko nga mo believe anang deliverance. Pero kay tungod naa naman ko dito murag feeling nako no choice nako. So ning kuan ko, ning participate ko
And then after, wala ko nag-expect nga ma-deliver day ko ato na time. Happy kayo ko, dili jud mabayaran sa unsang ako ang experience kay Lord. After sa DA, nagikuan ang house church. Grabe, ang excitement nga nasa ko ang heart. Dito din to na siya nag-start. So first house church na mo sa Balay. Wala ko nag-expect nga nato day ang mahitabo. So grabe, ang family nag-attend, ang friends nag-attend. Tuloy-tuloy na. Wala na ako nabantayan ba nga ang ako ang heart di ay is naana sa tao. Always excited ko. Kusugin ako murag Sunday always ba. So grabe ang ako, reach out ko sa ako ang sa ako ang mga friends, sa ako ang family. Nagkadugay, nagkadaghan mi. Grabe kang gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi. Before divine appointment, ang ako ang na-receive dati is John 3:16. Pero this time, after sa divine appointment, ang na-receive na ko nga verse is Matthew 9:37. The harvest is great, but the workers are few. Ripe na jud kayo ang mga harvest ba nga kailangan na i-harvest. Kay one time katong nag-house church mi, wala mi nag-expect with my wife na tulo ka LG ang amang na-open. Grabe ka happy na mo. Especially ako. Na always gina-istorya si Pastor Joki sa kuha, ang leader na. The reason why evil prosper, it's because good men doing nothing. Dati, doing nothing. Karon anay fruit. I encourage everyone, labi na sa ako ang family, friends, na mag-attend mo og divine appointment. Dili ninyo ma-experience sa gawas ang inyong ma-receive o ma-experience sa divine appointment. Hingpit nga bag-ong tuig TGFM Nation. Sa atong unang panagtigom karong tuiga sa matag simbalay, magpasalamat kita sa Dios tungod sa iyang pagkamaayo ug pagkamatinud-anon sa tanang panahon. Ang salmo miingon, nagpasalamat kami kanimo o Dios, nagapasalamat kami kanimo, gisimba namo ang imong ngalan ug gisangyaw ang mga kahibulungang butang nga imong gibuhat. Atong dawaton ang bag-ong tuig uban sa pagpasalamat ug pagsimba alang kang Yahusha atong hari. Sa tagadlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa tagadlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan, di nga punukan. Ikaw man, ang hangin nga giginawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw
to Dios. Wanay lain pa Jesus. Tanang dungog, tanang himaya, tanang pagpasalamat kanimo lang. Amen. Perfecto nga adlaw diha kaninyo TGFM Nation. It's time to give. Before ta maghatag, no, I just want to read a verse. There is a 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 11. 2 verses lang. It says here, now He, kinsa maning word na He dire? This talks about the Lord. He who supplies seed to the sower. Kinsa ang ginasuplayan og seed? Ang sower. And bread for food. So dili lang day seed ang ginasuplayan sa sower, but also bread. Tanawar ko na mo ang tapad kung sower ba na siya. Sower na siya. Kaya ano daw, what will happen if we are sowers? Gimension diri na sa padayon na itong basa, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So magsugod din ng tanan sa pagiging sower. Again, inanay mo ang tapad din na you are a sower. You are a sower. And then there is a verse 11. Once we are a sower, what will happen? So it says here in verse 11, you will be enriched. Tanawa na mo ang tapad again, be? Oh? Mag-start na sa pagiging sower. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So I believe no na kung gusto na to maka-experience o breakthrough na unprecedented, nga kining gina-mention there, you will be enriched in every ways, in every area sa tong life, mag-start sa pagiging sower. And I believe right now, we are excited to sow something. Kay dili ta pwede makasow kung wala tay seed. So I believe na nay seed ang imo ang katapad diha today. And gi-mention sa Bible, once we apply these principles, what will happen? We will be enriched. And we are so excited for this word na enriched, na ma-experience nato in every area sa atong life. Amen ba? And right now, before we give, let's just pray. Father, we are so excited to sow the seed, O God, nga gikan gihapon sa imuha. And Father, I pray, O God, that as we give this seed, I declare, O God, nga kini nga seed mo tubo, O God, and it will produce, O God, fruit in every areas, O God. Lord, salamat that you are true and faithful, O God, to your word, O God. And salamat, O God, that as we give this seed, O God, starting today, starting this week, O God, we will experience, O God, enrichment in every areas of our lives, O God. And we promise, O God, to bring back all the praises, all the glory, O God, to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Let's give. Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on! Yes, Jesus! Say, I know, I don't mind if I
ang hari ra mao ang tag-iya sa tanan. Kaya ang tinuod daging harian sa Ginoo, kung isgutan tong gingharian, walay pribado nga kabutangan nga giangkon sa mga mululupyo. Ang hari ra mao ang tag-iya sa tanan. Dapat kasabutan na. So kung naka kay Kristo, ang hari nga mao'y tag-iya sa tanan, dili lang hari ang pagtan-aw nimo sa iya, amahan pa. Mao na ang dako kayo nga benepisyo alang tung naa kay Kristo. Naa ba ka kay Kristo? Mao na ang imuhang isa sa mga benepisyo nga matawag nimo ang hari sa langit nga imong amahan. Unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama kanato ug sama sa atoang dagway. So ingon diha, buhaton nato ang tao. Meaning nanay tao. Ay, buhaton nato ang tao. So nanay tao. Kaso ang tao gibuhaton nato sama na kanato ug sama sa atoang dagway. Ingon ang Ginoo, kay ang tao day sa una dili pareha sa Ginoo. Dili sama sa hulagway sa Ginoo. Nga ingon diha, sila maoy magdumala sa tanang langgam sa kalangitan, isda sa kadagatan, sa tanang kahayupan anaa sa yuta. So tanan dinhi sa yuta iya sa Ginoo. Pero ang pinakanindot pangutanaw ngano, kita nga tawo nga nabuhat sa iyang hulagway ug kinaiya dunay katungod, gitagaan og katakos, no, nga magdumala no sa tanan gibuhat ug minugna sa atoang buhi sa Ginoo. Psalms 115 verse 16. Ang langit, iya lamang sa Ginoo. Apan, gihatag niya sa mga tao ang mao na kasayuta. Kay ikaw ang tigbalantay, ikaw ang tigdumala, dinhi sa yuta. So, gitawag daw ta, kita ang magdumala. Anak kang gamhanan. Ang original nga tuyo sa Dios mao ang pagbutang og kolonya sa iyang mga sakop sa yuta. So, dili basta-basta ang atong tawag. Pero magsugod na, kanusa, pangutanaw kanusa, sa pag-acknowledge nimo na si Jesus dili lang nimo manluluwas, siya ang imong hari. Hari sa langit, na gusto mo patuman sa iyang kabubuton dinhi sa yuta, pinaagi sa imong kinabuhi. Perfect New Year, TGFM Nation! Perfect New Year! Hingpit nga bagong tuig sa mga TGFM Nation. So gina-welcome namo kamong mga nag-join for the first time and those sa amo ang mga nasa mga simbalay na, especially the host, ang mga host ug ang mga facilitators, no, hingpit nga bagong tuig, no, kani nga tuig sa pag-establishar or pagpahimutang, no, mao na ang atong gi-declare na year of establishment for this year. Come on, receive it. Ingnay mo tapad, establish. Come on. sama sa perminato nga gina-desire o ginatinguha nga mamahimo maging mabungahon or mahinungdanon ang kada tuig natong tanan, no, atong gina-desire magina na year after year, atong gina-encourage ang tanan to really na mag-receive ta og pulong sa Ginoo, no, para mao'y atong puy-an ug atong tuhuan ug atong tagaan og application sa atong kinabuhi. Tama ba? Right? So this year, karon tuiga is a year of establishment, no? Year sa pag-establishar, no, sa iyahang pulong, sa iyahang grasya, no, sa iyahang intention, sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi o sa atong mga simbalay. Nabata diha? So grasya nga natagaan ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, no, nga establish para karon tuig na 2025. Ang nilabay nga tuig 2024 sayod ko nga daghan na ka benepisyo. Tama? No, katong pagpadayag or ang ginatawag na unveiling, year of unveiling. I know daghan kayo nga gabrihan ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, no, especially sa pag-reveal sa iyang gipadayag kanato, no, nga dunatay lalom-lalom na mga kaalam ug ang iyang gipakita kanato nga iyang gahom ug ang iyang glory, iyang himaya. So last year again as the Lord open ginabubo, no, ginahuwad kanato ang iyang katuyuan ug kabubuton labi natong gikan pa sa kangitngit. Pila sa inyo nga last year gikan sa kasangitngit ngaron nasa hayag na. So kung nakabantay ka, no, kadaghanan kaninyo nga nagtan-aw karon nakaila sa Ginoo,
baguhay lang jud kaayo. Last year lang. Tama ba, right? But katong mga naana sa Ginoo, no, na naka-divine encounter na I know nga naanay pinasahi nga pagpadayag ang Ginoo kanatong tanan, no? Nakasinati na mo after sa inyong sinati sa divine encounter, no? Nakapadayon mo, no? Nakapadayon mo og hantod karon excited mo sa kaniadtong ginatawag na year of establishment. Amen? Amen ba? Right? So, again, gipakita sa inyo no, sa Ginoo ang iyang katuyuan, no, sa inyong kinabuhi, ug again giabrihan niya ang atong mga mata sa kamatuoran kung unsa ang iyang mahimo, especially sa ato ang generation today. And I believe sayod ko na uban kaninyo for sure, labi na sa mga leaders na or facilitators na or sa mga host sa simbalay, nagtuo ko nga ang gipadayag sa Ginoo kaninyo, no, dili lang ang katong mga uban nga mga revelation nga laglom, pero ang kanang gospel of sonship or ang gospel of immortality mao gay nahatag sa tuwa. Kasi nakadawat sa revelation anang gospel of immortality and gospel of sonship, no? No, ang ebanghelyo sa tinuod nga anak sa Ginoo ug ang maayong balita sa pagka-immortal. Ha? Tanaway mo tapad. Immortal ba na? Oh, na siya immortal ka. Come on. Right? So mao ang gihatag sa Dios nga ang pulong nga establish para karong tuiga tungod kay gusto niya nga lig-unon ta, no? Kita na mga matinud-anon og dili matandog, dili basta-basta mapandol karong tuiga. Tama ba? Sige daw, ingnay mong tapad. Establishment. Come on. So kinahanglan nato na ma-establishar sa atong kinabuhi kay si Lord mismo ang mabuhat ana para ma-establishar ta, no, mahimo tang hingpit, mahimo tang makanunayon, mahimo tang kusgan karong tuiga. O gikumpirma niya nga kita tinuod anak sa Ginoo. O kita dunay tinuod na immortality. Nabata diha? Tanaw nato ning Salmo na Psalm 78, dirigi ka ng atong pulong karong tuiga. Ingon diri, gitukod niya ang iyang sanktuaryo. Inay mo tapad, sanktuaryo, come on. Gitukod niya iyang sanktuaryo sama sa mga kahitasan. Sama sa yuta, no, earth na siya, earth. Sama sa yuta nga iyang gipahimutang hangtod sa kahangturan. So, ingon niya diri, actually ang iyang gina-mention diri si David, King David, no? Sama daw sa kay David, no, gitukod niya ang iyang sanktuaryo sama sa kahitasan, sama sa yuta nga iyang gipahimutang hangtod sa kahangturan. So, ang pasabot sa sanktuaryo, okay, if masabta nato, balay puloy anan. Okay, o sa ka dapit nga dangpanan, no, or kapasilungan, or sa usa ka lugar nga luwas para sa mga kaluwasan para sa nanginahanglan og tabang or katong mga naa sa peligro. So pero kining sanktuaryo, kining balay puloy-anan usa ka balaan og gipahinungod nga lugar. Ha, kasabot mo sa ipahinungod? Kanang gi-establishar. Okay? Usa ka sagrado nga dapit na diin adunay kaluwasan o kapasilungan para sa mga tao. Nabaka diha. So, naasa man ka karon nagtan-aw, okay? Asa man ka nga balay karon nga nakalingkod, nakatan-aw kanako, naa ka sa sanktuaryo. Balay na puloy-anan na siya, sanktuaryo na siya para sa mga katauhan sa Ginoo. So isa ka, nakadiha sa sanktuaryo karon. Okay, so ang iyang balay, okay, timan ini, ang iyang sagradong balay, puloy-anan o sanktuaryo, sama sa usa ka halangdong palasyo nga gitukod sa taas nga lugar, lig-on og nakagamot sama sa yuta. So mao na ang promiso, mao na ang promise sa Ginoo para kanatong tanan. Nasama daw ta sa iyang sanktuaryo o puloy-anan nga balaan nga matukod sa taas nga lugar, meaning ipakita niya sa kadaghanan. Meaning ang iyang kinabuhi, ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, ipakita sa kadaghanan nga lig-on og nakagamot sa yuta, di basta-basta matumpag. Di basta-basta matandog. Tanaw mo tapad. Tandugunon ba na?
Dili na, no? Sa una tandugunon kayo pero karon di na. Ano man kay ang Ginoo na mismo ang magpahiluna ana. Ang Ginoo na mismo ang mag-establish anang tawhana. Naaba ka diha, hindi mo tapad mao. Ha? So ang Ginoo nagaingon kanimo, okay, listen to the word. Gusto niya nga tukuron ang iyahang balaang puloy-anan sugod dinha sa imong kinabuhi. Balaan og sagrado para sa iyang katawhan. So ang imong kinabuhi karon dili na para sa imo, para na sa mga katawhan. Mao na yang promiso, mao na i-establishar kaniya, okay, ipahinungod kaniya kay ngano man para magamit ang imong kinabuhi. Mao na dapat makita ang pagkabalaan. Makita niya ang pagkasagrado sa imong kinabuhi nga naa diha sa imong sanktuaryo sa simbalay. So ang balaan nga sanktuaryo nga imong gitukod o imong itukod kutob sa imong o sa imong mabuhat kay para sa katawhan nga gipili o gihigugma niya. Kay kita man hinigugma man pud sa Ginoo. Mutuo ba ta? Mutuo ba ta nga gipili ka, inam tapad gipili ka? Dili lang gigugma. Kay tanan tao gigugma man niya, pero ang pinili pinasahi. Ang tanan tao gihigugma niya, walay question na. Pero ang pinili dili para sa tanan. Pero kay ikaw naaman diha, gusto niyang i-establishar ang imong kinabuhi kay pinili ka sa Ginoo. Haba ka diha? So, unsa may tan-aw nimo anang simbalay karon? Naaman ka diha. Unsa tan-aw nimo? Punta na unsa? Kana ang puloy-anan nga gusto sa Ginoo nga matukod. Gusto niya i-establish kanang simbalay. No, karong tuiga 2025, no? 2025. Tama ba? 2025. Ang imong simbalay paghahimuon nga sanktuaryo sa Ginoo. Dili ba ka malipay ana? Nga 'di ba ang mga tao moadto pagsimbahan, moadto pa sila ka ng mga building ba kung asa ang pastor tuwa, moadto sila ito kay gusto sila makasinati sa presensya sa Ginoo. Kabalo ka karong tuiga, moadto lang sila sa imong balay, makasinati na sila sa pulong o sa presensya sa Ginoo. Kaya ang imong balay dili lang usa ka balay, apan usa ka puloy-anan sa kaayo, kaluoy ug kalinaw gumikan sa grasya sa Ginoo. Dili tungod lang sa imo, tungod kay naay grasya sa Ginoo nga nagapadayag anang lugar sa imong panimalay. O imong balay karon mahimong usa ka puloy-anan diin ang mga tao makabaton og kaluwasan. Wow. Makabaton og kalinaw, kaayuhan ug dunay kabag-uhan. Pila sa inyo nga motuo nga kana nagapangitabo na sa imong simbalay? Pila sa inyo karon pinaagi sa imong simbalay naka-enkwentro ang mga tao sa Ginoo. Naka-divine encounter, nakailan, na-open, nabrihan ang ilang mga mata. So ang imong balay dili basta-basta. Kanay imong simbalay karon sa imong panimalay, sanktuaryo na sa Ginoo. And gusto na i-establishar sa Ginoo karong tuiga. I-kumpirma na ni Lord nga kana nga panimalay sagrado. Ang imong balay bisan unsa pa na kagamay, kompleto man naggamit or kulang, asa man na nahimutang, ang Ginoo diha magpadayig. Og mukunsad ni ana nga dapit. Mukunsad, kasabot mo siya mukunsad? Mutugpa, mures ana nga dapit iyang presensya. So ang imong simbalay mao'y dalan, no, nga makakaplag sa sanktuaryo sa Ginoo ang imong pamilya ug ang mga higala. Tungod sa imong simbalay ba? Tungod sa imong simbalay, makaplagan nila karon ang tama nga dalan padulong sa tinuod na balaan nga sagrado nga sanktuaryo sa Ginoo, no, especially ang imong pamilya ug ang mga higala. Sila una makabenepisyo. Bata diha. So ang imong simbalay mao ang ilahang kapasilungan. Nabaka diha, gwapo na. Ang imong simbalay mao ang ilang kapasilungan gikan sa mga bagyo ug usa ka dapit sa kaluwasan. Pila sa inyo magtuo nga perting daghan ng mga tao karon, masking walay bagyo pero ilang kinabuhi murag ginabagyo. Pero kung makasuroy sila sa imuhang simbalay, mas sila'y makita nga kapasilungan. Mabati nila ang presensya na ay kalinaw, na ay pinasahi nga atmosphere
o nga makita nila o mabati nila. Kaya naman, mahimo na siyang dapit para sa ilang kaluwasan. Dili sila maluwas tungod nimo, but maluwas sila tungod mutuo sila nga dunay tinuod nga dapit para sa iyang mga katawhan. Diha kay Kristo. Habat diha? Habat diha? So ayaw mo ka-confuse ha? Kuyawa na siyang balay, mahimong kaluwasan. No. Mahimo siyang lugar wherein ma-open ang iyang mga mata na naay Ginoo anang dapita o makita, mabati nila ang presensya sa Ginoo. Then moduol sa Ginoo, mo recognize sila sa Ginoo. So sana siya nga dapit kanay mo simbalay, no, mahimo siyang dapit diin sila makasinati og kalinaw og kusog na presensya sa atong Ginoo. Di ba ka malipay ana? Na mamahimo ng purposeful dili lang imong kinabuhi, pati imong panimalay. I mean, in our house amo ang kinabuhi. I mean sa una moabot gid tong panahon namo nga grabe gid ang kapitos, grabe ang kapait na akong mga anak halos din na maka-eskwela. Pero every time na mo adto sa mong balay, masking wala na may suga, mabati nila nga lahi ra gid inyong balay, no? Mabati gid namo ang kalinaw. Linaw jud kay wa may sounds, wala yon sa kay wa may suga, way kuryente. Pero I'm not joking, mabati nila, kabalo sila nga. Imagine mo, di sila kabantay nga ang kangit-ngit day murag dark, abi nila environment lang na murag kanang sa, pero asla kabalo nga naputla na day mig suga, wala day mig kuryente, nga numingaw kaayo. Pero di sila manghalos manghawa, puyo ra sa ito, magstorya lang kay mabati nila ang presensya sa Ginoo. Because that place, no, masking naa mi sa kawad-on atong panahon na, pero wa gid mi nawad-an og presensya sa Ginoo. So naman ka sa kawad-on karon, pero di jud ka mawad-an og presensya sa Ginoo. Ang Ginoo, ang presensya niya ana sa imong kinabuhi ug ana sa panimalay. Kung asa ka nga dapit, kung asa ni Lord i-establish ang iyang presensya. Amen ba? Amen. So, usa ka balaang balay, ang tawag ana, usa ka sagradong kapasilungan o puloy-anan sa Ginoo. No, tawag na siya usa ka Eden. Ang imuhang balay nga gasimbalay. So, imagine mo na mahimong Eden ang imuhang balay kay tungod sa simbalay. Ako man sa inyo, murag dili siguro mag-make sense, pero I'm telling you, that's what's happening. Mao na nagapanghitabo no sa espirituhanon nga bahin. Di man to makita sa itong physical na eyes, sa itong mga mata, pero in the realm of the spirit na ay nagapanghitabo, na ay ginabuhat ang Ginoo. Ang imong balay dili lang usa ka balay o dili lang usa ka sanctuaryo, apan usa ka kolonya sa langit dinhi sa yuta. Unsa daw? Ang imong balay dili lang usa ka sanctuaryo, apan usa ka kolonya sa langit dinhi sa yuta. Remember, kinsa naka-remember sa inyo na gusto sa hari sa langit nga sakupon ang tibuok yuta. Pinaagi sa iyahang mga lumulupyo nga nasabtan ang tibuok katuyuan sa hari. Mao na ang pinakaunang gusto mahitabo sa hari sa atong kinabuhi is masabtan nato ang iyahang katuyuan. Kay kung masabtan nato ang iyang katuyuan, then maisgutan nato ni og ma-impart, ma-share nato sa kadaghanan. Labi na sa mga taong nakapalibot ka nato. Mao nga isip ka lumulupyo, citizen ba ta? Yeah. Citizen lumulupyo sa langit, citizens of the kingdom. Isip usa ka lumulupyo sa langit, citizens of the kingdom. Ani akita sa yuta, natadiri sa yuta karon para mag-influensya. Dili kay para mangitag kwarta. Dili kay para narbaho, na mabuktot na lang tagtanarbaho, no? Dili kay para magminyo lang, manganak, mangapo, unya matay. No. Dili naa ta diri sa kalibutan, gibutang ta diri sa yuta kay duna tay assignment. Ang atong assignment is impluwensyahan ang tanan, dili lang katawan, tanan binuhat sa Ginoo. I-influence nato sa unsay naa sa langit. Nabata diha mo na dapat unang-una sabto nato unsay katuyuan sa tagalangit dinhi sa yuta. Naba ka diha. Ano ay mo tapad? Hingna siya. Kaya pa nimo? Kaya pa? Oo, kaya pa binisaya nato? Kaya pa sabton? Okay, sige. So, mag-influensya ta pinaagi sa kultura o mga mithi, no? Values sa langit. Og dadon kini, dadon nato ipailalom sa gahom sa hari sa langit.
So, ang gusto sa Ginoo na ma-influensyahan nato ang kaning yuta pinaagi sa kultura o values, culture and values sa langit, and then ato siyang i-put under the power of the Holy Spirit or the power of the King of Heaven. Okay, so ang original nga tumong, original nga tumong sa Ginoo jud ni, mao ang pagpatugod og kolonya sa iyahang mga lumulupyo dinhi sa yuta aron ipadayag ang iyahang tinagong kaalam. Kabalo mo sa tinagong kaalam kanang sikreto ba nga iya lang gina-reveal, iya lang ginapadayig sa iyahang katawhan, sa iyahang mga pinili, dili niya ginapadayig ni sa maskin kinsa lang. So, pag napilian ka, remember napili ka, inya matapad napili ba ka? So napili ba ka kay gusto niya i-establishar ka kay pinili ka niya kay para kana mga tinagong kaalam ipadayig niya kanimo, ipadayag niya kanimo. Sama sa unsay nga iyahang kasing unsay nasa iyang kasing-kasing, unsay nasa iyang hunahuna, unsay iyang kabubuton, unsay iyang mga tinguha ngadto sa mga tao, okay? Gusto niya ipadayig kanimo. Niya ipakita sa mga dili yutan-ong taga-mando. Kasabot mo na, unseen rulers ba? Unseen rulers. Dili mga taga-yutan-ong taga-mando o mga otoridad sa langit ng kaharian. So gusto ni Lord ipanghambog ka. Ipakita sa yang other creatures na kining tawhana nga akong gimugna sama sa kong lagway o kinaiya pinasahi. Dunay kaalam nga wa mo'y alam. Ha? Mo na yang gusto ipakita sa tuwa. Mo na yang gusto ipakita sa mga unseen rulers and authorities sa kalibutan. Nga ba kada? Anak kadako ang imuhang assignment. Anak kadako ang imuhang purpose. Okay, tanaw na to ni. Nasa Bible niya para basimingon mo bula ni sa Biblia. Nasa Biblia, mga taga Colossians chapter 1 verse 9. Okay? Sa ingon busa, ina mo tapad busa. Sukad sa adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami muhunong sa pag-ampo alang kaninyo. Sukad pagkadungog niya ani nga revelasyon ba, ngani nga pagpadayig, ingon si Paul, Apostle Paul, wala gid biniundang og pag-ampo sa inyo, ana siya. Og sa pagpangamuyo, unsa man ang pagpangamuyo, sa pasabot pangamuyo, sa pagdesire nga unta, mao na puding unta, nga unta mapuno kamo sa kahibalo. Mapuno kamo sa kaalam, may tungod sa iyahang kabubuton, diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Spiritual wisdom, spiritual understanding and wisdom. Mao na ang amo ang tinguha para kaninyong tanan diha sa simbalay. Na magkaroon mo aning espirituhanon ba na espirituhanong kaalam. Dili lang ng kaalam nga imuhang nabasahan diha sa Google or sa Wikipedia or sa imuhang libro nga nabasa. But kining kaalam nga gikan gyud sa espiritu. Hello, nawa mo diha? Remember, unsa ingon sa Bible nga ang espiritu kahibalo sa tanan mga deep things, mga laglob nga mga sikreto sa gingharian sa Ginoo. So mao nay maghatag og kaalam kan sa imuha. Pero kinahanglan sa Ginoo, kinahanglan sa Ginoo. Amen. Ang gusto ni Apostol Pablo nga tagaan nimo siya og panahon. Dili siya mosugot pud na ihatag lang sa maskikinsa. Mo na praise God, happy me nga isa ka sa pwede na potential na makadawat ani kay naa ka diha sa simbalay. Gusto ni Lord na i-establishar ang imong kinabuhi ug ang imong panimalay. Remember, ang iyang gusto is mahimong kang sanctuaryo. Balaan nga puloy-anan sa iyang gingharian. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Amen. So, mao na ang amoang tinguha para kaninyong tanan nga nagasimbalay. Okay, ang simbalay usa ka set up man na siya, no? Dili man tanan nagabuhat na, pero kani siya gikan gyud sa kabubuton sa Ginoo, gilid gyud mi sa Ginoo buhaton ni siya, mo na gi-set up ni siya kay iyahan ning plataporma, no, aron ang gingharian sa langit makapadayag dinhi sa yuta pinaagi kaninyo diha sa balay-balay. Kaya uban sa inyo di man makabati sa pagpadayag sa Ginoo kay di man mo simba, mo na dinha sa balay makapadayag ang Ginoo. Hello, nabata diha? Nabata mo diha?
Tanawin mo tapad, ingna siya, napabaka. Ha? Again, una-unaan eh. Kung kamutanan diya, mutubo sa espirituhanong pagsabot. Makasabot ka mo sa kabubuton o ang tinguha, kung sa ang tinguha sa Diyos para sa inyong kinabuhi. Kung imagine ninyo, no, kung kamutanan, mugro mo ba, mutubo mo sa espirituhanong bahin, and then makasabot mo sa tinguha, sa kabubuton sa Ginoo, unsa kahay may tabo. Mas mapadali ninyo ang pagtuman sa mga kabubuton ug katuyuan sa Dios. Sa inyo mga kinabuhi, siyempre. O sa mga kinabuhi sa mga tao, especially sa inyong mga palibot. So, imagine mo na kung kasabot ka sa will sa Ginoo. Siyempre, kasabot mo ka sa will sa Ginoo, imo ginambuhaton. Unsa imong assignment. Kay tungod naa kay sinati, kita nimo ni siya, ma-share po mo sa uban. Tama? So, mas mapadali karon ang tinguha sa Ginoo nga masakop niya ang yuta sa kabubuton kung unsay nasa langit. I hope masabtan ko ninyo. Kay kana man jud ang katuyuan sa gingharian. Mao na ang tinuod nga kolonisasyon na gigamit or na kolonisasyon nga gitawag nato kingdom colonization. Mao na ang tinuod na kolonisasyon sa gingharian. Mao na buot na gustong buhaton na makolonize ang yuta sa gingharian sa Ginoo. Amen? Dili relihiyon. Dili relihiyon, hindi naman tabag dili relihiyon. Come on. Dili lang ninyo ni makita or mapansin siguro, no? Kay kani di man ni makita sa mata sa tao. Pero kung espirituhanon ka, no, kung kasabot ka unsay lihok sa espiritu karon panahona, abati niyo ni. Nga naagi tinuod nagahom diha sa balay-balay lang. Wala lang sa simbahan. No? Kasagaran mga tao, mga tumugig simbahan, pero diha siyang panimalay, ma-amaze ka kanay mong ginapangimbitar na ay ang uban diha malamdagan, ang uban diha magkaroon og kalinaw, ang uban diha di sila kasabot nga murag magnet sila, ganahan sila mo tambay, ganahan sila mo puyo lang, di sila ganahan mo hawa. Ang uban pod kay naay kay di maayo nga espiritu, ganahan pod na sila mo hawa dayon. So di pare-pareho, pero katong naay mga tinguha para sa pagbuhat sa maayo, pagbuhat og mga butang na iya sa Ginoo, mabati nila na naagi pinasahi diha sa imong simbalay. Ba ka diha? So, remember, ang Dios mao ang hari sa langit. Gusto nga ma-establishar ang iyahang gingharian dinhi sa yuta, pinaagi kaninyo sugod sa inyong panimalay. Amen ba? Amen. Ang kinahanglan lang buhaton mao ang pagresponde o pagtando sa iyang tawag, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Dili man siya komplikado. Kay magsugod ra man ni sa imong pagtuo. And I believe most of you, kasagaran sa inyo nagtan-aw kanako karon. Wala lang mo napugihan sa kuha. Nagtan-aw mo kay tungod nagtuo mo kay Kristo. Tama ba? Yeah. Tama ba? Right? No, dili tungod kay ako ang wala mo'y choice. No. Kabalo ko na mo'y choice. But naa ka diri karon kay tungod naa kay tinguha para sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay kining kabubuton o kining pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, matuman lang or mabuhat lang sibo kung naa kamo kang Kristo. Mo na magsugod gyud mo sa pagtuo kang Kristo. Dili sa relihiyon. Pwede manggod nga believer mo ni Christ o namo sa religion, pero wala jud kay kanang dahom or kanang wala kay kanang nudging sa spirit ba nga mutuman gid sa kabubuton sa Ginoo. Pero again, kay si Kristo, siya man gid ang pangulo sa tanan, siya man gid ang head, siya man gid ang tubnganan sa tanan. Si Kristo ra ang makaabri sa inyong mga pangunahuna o paglantaw sa kinabuhi. Kay siya ra pod ang naay gahom nga magbunlot kaninyo gikan sa gahom sa kangitngit ngadto sa kahayag sa iyang gingharian. Para unsa? Para makita ninyo ang kamatuoran, para matuman natong tanan ang iyang tibuok katuyuan dinhi sa kalibutan, maingon man sa langit. Amen. So ingon si Pablo. Okay, Pablo says, Apostle Paul says, Colossians chapter 1, verse 13, siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa kangitngit og nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Kinsa daw? Kinsa nagluwas kanato?
si Kristo. No, asa tagiluwas gikan sa gahom sa kangitngit. Dili lang sa kangitngit, na ay gahom ang kangitngit. Gikan ta sa gahom sa kangitngit. Okay? Gibalhin daw ta gikan diya sa gahom sa kangitngit ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Ang gingharian sa pinalanggan niyang anak na diya ang kahayag, light, the kingdom of light. Nabata diya? So ibig sabihin, katong naapakas kangitngit, unsa may senyales nga naapakas kangitngit? Ha? Wa kay makita nga future. Ha? Gubot na kinabuhi, walay peace, walay kalipay, no? Sige ra kag bagutbot, aligot-gut, kalagot, sige ra kag imong naong, sige ra kulismaot nang kana nang kinabuhi. Yes, pwede ka nagasimba kada Domingo, pag uli pa nimo kulismaot na pod. So kanang klase ng kinabuhi, gikuha daw ka diha nga part na sa kangitngit. Gibalhin daw ka ngadto sa kahayag sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Nga diha kaniya kita makabaton sa pagkahiubos o pagkatinubos, tinubos, freedom sa kapasayloan sa mga sala. So dili lang freedom but forgiveness pagid sa atong mga sala. So only in Christ kay si Lord na may makahatag sa tong kaluwasan o makapasaylo sa atong mga sala. So magsugod tanan diha kung nakasabot ka nga naa ka kay Kristo, dapat wala na kas kangitngit. Hello, are you here? Dapat diha. So kung kasabot ka na kay Kristo, dapat wala kas kangitngit. Unsay nasa kangitngit ka na, walay peace, walay joy, no? Sige ra kag kanang buhat og dili maayo. I mean, sinyalis na nga napakas kangitngit, pero wala na. Humana, gikuha na ka diha, gibalhin na ka sa kahayag kay para mahimo kang kahayag sa mga katawhan na kapalibot kanimo. So kung gusto nimo nga matuman ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong balay, sa imong pamilya, ug mahimong magamit alang sa iyang katuyuan, pangutan-na kon si buhaton. Sunda lang ang proseso sa paglambo o sa pagpalambo sa imong kaugalingon. Mo na kinahanglan nimo madiskubre ang gingharian sa Ginoo. Kinahanglan nimo sabton unsay katuyuan sa Ginoo sa langit. Ginoo sa langit unsay katuyuan niya dinhi sa yuta. Nang kita gibutang niya sa yuta kay para matuman ang iyang pagbuot diya sa langit dinhi sa yuta pinaagi kanato. So walay matuman nakabubuton sa Ginoo sa langit kung walay mga tagayuta. Mo na isa ta, ikaw, hindi mo dapat ikaw. Ha? Ikaw, ako, do na tay dako kay assignment. Aron mahimo kang takos sa paglakaw uban sa Ginoo, mahimong mabungahon, kusgan ug mamaligon niining tuiga sama sa iyahang saad. Remember, this year is the year of establishment. So tawa rin, verse 10. Ako din basahon, nahutan na kog oras, ha? Aron kamo magkinabuhi nga takos sa Ginoo, hingpit na kahimot-an. No? Malipay ba? No? Magmabungahon sa tanang mga maayong buhat, mabungahon ka sa tanang mga binuhat. Kay mo na ang uban sa way bunga, kay di mo pud maayong buhat. Nama mo diha? So magmabungahon daw ka sa tanan mga maayong buhat o magtubo sa kahibalo. Mutubo daw ka sa kaalam, sa kahibalo, mahitungod sa Ginoo. Hello, nabata diha? So maglakaw ka, yung tapad maglakaw, ha? Magkinabuhi, maglakaw ka. Okay, Efeso 2:8. Ingon la, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Mo na magsugod ta sa pagtuo kay Kristo. Dili na siya nga tuo lang. Tuhuan gini mo nga naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi pinaagi kay Kristo. Dili kay niya nituo kay Kristo kay para mamembro ka sa Kristiyano, mamembro ka sa imong simbahan. Tuo kay Kristo kay naay grasya ug naay gahom ug naay plano ug assignment ang Ginoo para kanimo. Mao na dapat ang imong belief system, mao na dapat imong tuhuan. Dili kay nituo ka kay Kristo kay tungod mao na nitubo ka diha sa simbahan. Tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo kang kinsa kay Kristo. Kay kita ngano daw? Ngano man pangutan ngano? Kay kita ang iyang mga binuhat. Gihimo din ha kang Kristo kinsa nabuhat sa toa? Ha? Minugna binuhat daw ta kay Kristo, Jesus alang sa mga unsa? Maayong buhat. Mo na giluwas ka gikan sa kangitngit kay para magbuhat kag maayong buhat. Nga giandam nang daan, giandam nan yang daan sa Dios aron nga niini
magkinabuhi kita. Ay, ambot. Kasabot ba mo, anak? Nga nung giluwas kagikan sa kangit-ngit, padulong dito sa gingarian sa iyang anak, bugtong anak na nagluwas kanimo o naghatag si Muktida o pagpasaylo, kay para mabuhat nato ang maayong buhat nga iyang giandam. Aron magkinabuhi kita. Ibig sabihin, kung wala ta kay Kristo, di jud ka makabuhat og maayong buhat. Di po mo masabtan unsay giandam ni Lord daan kanimo. So ang atong goal karon kay magtotoo naman ta kay Kristo is mo sugod na ta og proseso ug atong i-discover unsay assignment nato. Mao na kinahanglan mo tubo ta sa kaalam. Hello. Espirituhanon ni siya. Mao na kinahanglan ka mo processing, nga matapat process. Mao na kinahanglan ka mo proseso. Ang isa sa mga nindot na proseso, mag-divine encounter ka. Kaya para mabrihan ka, malamdagan ka sa tibuok kabubuton sa Ginoo, then makasugod kag pamuhat sa unsay katuyuan nga giandam nga daan sa Dios aron nga magkinabuhi ka sama sa iyahang katuyuan. Amen. Amen. So next week magpadayon ta na no kay taas-taas pa ni siya nga proseso, taas-taas siya. But this is the gospel. Mao ni ang maayong balita nga giandam kanato sa Ginoo. And this year gusto ni Lord na ma-establishar ang imong kinabuhi. Na maging hingpit ka, no? Maging establish ka, maging confident ka na dili lang ka gitawag, pinili ka sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat Lord sa imong grasya, sa imong kamaayo, sa imong gahom. Sa tanan nimong giandam kanamo. Salamat Lord sa year 2024 na ikaw nagpadayag. Ikaw Lord o God nag-allow nga makasinati namo. O Lord, excited may for this year kay kabalo may duna kay dakong giandam. Ang pag-establisar Lord sa imong ngalan, sa imong kinabuhi, sa imong simbalay, sa imong pamilya. Lord, kabalo may nga grasya ning tanan nga imong giandam para kanamo, nga imong pinili. And so we declare Lord o God that establishment Lord in our life, in the family na nagarepresentar Lord sa tanan mga nagtanaw ug naminaw karon sa simbalay. I-bless ang tanan Ginoo. I declare nga ikaw mag-preserve sa ila, ikaw maghatag og kalinaw, kaharuhay sa pamati Lord o God, ikaw maghatag og provision sa tanan panginahanglan. Kasabot may Lord na ang gingharian dili kinahanglan pangitaon ang provision, kay ang provision abot ra na Lord, musunod ra na as among unahon ang imong gingharian. And salamat kayo na ikaw mag-provide. Karong simanaha, ikaw maghatag og kalinaw sa mong kinabuhi, kalinaw sa mong pangunahuna, ug mabrihan pa nimo among mga hunahuna sa mga daghan kayo na mga butang na pwede nimo na ipadayag kanamo. In the mighty name of Jesus. Salamat kayo. Bless every family represented here as I declare perfect new year, the year of establishment for this year. In the mighty name of Jesus, I declare and pray. Amen and amen. Perfect day and see you again next week. Perfect day, everyone. I'm Jenny Lou Hanoto. I can say that isa ako sa mga tao na nagatuo kay God. Kay He saved me from being a negative person and from being suicidal. Kay nagasik ko og love sa ako ang own family and relatives, pero di nila mahatag sa ako. More on discrimination ang akong makuha nila, anti nakaingon ko sa akong self. Ampun man siguro ko. Hangtod nakapungutan ako sa Ginoo about His existence. Anak ko, kung tinuod ka, nganong ingon ani man akong mga experiences. Bata pa ako para ma-experience ni. Time went by, na realize na ako, iyang buot pasabot. Nganong need na ako ma-experience those unbearable experiences. And that's for my own growth. So kad ato, naging strong akong faith and He never failed me. But one thing, di na ako kaya buhian. Ang pag-forgive sa mga tao na nakit sa ako, especially my own family, relatives, o sa mga taong nakapalibot sa ako. Lisod jud kaayo kay every time makita na ako sila, kaka-flashback sa ako ilang gibuhat. Anak ko, God, please tabangi ko na ma-forgive sila for my own sake, para kapadayon ko sa akong life. But as I continue with life, naka-experience ko, nagipagkaisahan ko sa akong ubang workmates. I ask myself, ngano, nagtrabaho lang man ko og tarong, nawalaan ko gana og trabaho because of that. My friend invited me again to join MMH. Amazingly, ang topic that time kay para jud sa ako. It's a message to contemplate about my current situation. After that, she invited me na magsimba
nag-uuna pod ko. I'm the person na open ko sa mga other ministries for nurturing my faith. When I joined their gathering, naobserbahan ako, there were different flags. Na-amaze ko that time kay isa siya sa ginapangita na ako sa isa ka ministry, Unity. Isa pa nag-uo ko niya because I knew na ay message ang ginuo sa ako which led me to join the DE. During my pre-DE, with my friend, hinihinay na ako na-realize nga nang dili easy sa ako ang mag-forgive. Naaday kulang. The pre-DE session is the introduction to know Jesus Christ and the revelation. And I am the person na ako gatuo kay Jesus Christ. Because my faith is for God alone. Nag-guilty jud ko. My guilt ignited at the first day of DE. Grabe akong hilak. And I had an experience na ako kasabot. I thought jet lag lang kay early in the morning, same day akong flight pabalik Davao. On the second day, na-confirm jud na ako na dili jet lag ang hinungdan. But God's message na I need to worship Him like I enjoyed it. Every time I close my eyes, worshiping, gasway jud ko. To the point, kailangan ako sabayan kung dili matumba ko. Dati manggod, nag-worship ko niya, wala ko gribulto, katindog lang. Another miracle happened na what jud ko ga-expect na ma-experience na ko siya. Specifically when I received the Holy Spirit. Before receiving the Holy Spirit, nag-inform sa among si Pastor Roy na there's a possibility na mag-pangs me or matumba. Di kayo ko convinced kay marang imposible man jud. When we welcome the Holy Spirit, we worship. The Holy Spirit possessed me. Di ko ma-explain tarong what kind of force. But mara siya thin na ugat. Pero voltage na nagkatay sa akong lawas. Unconscious ko that time, di lang jud na ako controlled akong lawas. Bugat kayo akong feeling, pati akong lawas. Gusto ko i-open akong mata pero dili na ako ma-open. Gusto na ako ilihok akong kamot pero dili na ako malihok. I gave up. Naminaw na lang ko sa akong palibot at nag-focus ko sa Holy Spirit na nag-possess ako. Sa part sa akong face, lahi na force akong na-feel. Mura siyang thin drops na nag-flow sa akong mind and eyes. I smiled. The Holy Spirit cleansed my mind and eyes. Bandang lips ko, mura siyang thin electricity na mura ko ginaoperahan. I remembered, grabe ko mamalikas. Then sa bandang forehead ko, mura siyang thin na ugat or thin na electricity. He made a horizontal line. Di ko magets ang meaning, but for sure, eventually masabdan na ako. Butang na ko akong position sa inyo, ha, mawerduhan pod ko. But maujud ni akong na-experience while the Holy Spirit possessed me. Na-overwhelmed jud ko kay na-feel jud na ako, na ginahil jud ko niya. Kung sa kabug at akong feeling while gina-receive na ko ang Holy Spirit, grabe pud kagaan akong paminaw tong nakamata ko. Gina-analyze na ko ang manahitabo to the point di ko nila maistorya tarong. On the third day of our DE, ikamusta ko ni Ate Ging. Gi-istorya na ko sa iyaha ang nahitabo. Then nag-ingon ko, may nalangtay na bantayan ni mo nakatumbahon ko, nasalo ko nimo. Ana sa tiging, kabantay ko nakatumbahon na ka, pero nagpangs na manggod ko. Pagtanaw na ako sa imuha, balik na tumba na ka. Ang angel ang nagsalo sa imuha dyan. Na-post jud akong mind that time. Sa isip ko, bitaw no. Medyo same height magumi ni Ate Ging. Then I remembered, ang nagsalo sa ako kay mas taas iyang figure. Amazing kaayo kay, baskin naka-close akong mata, clear kaayo sa ako ang figure sa nagsalo sa ako. Naa siya sa gilid na ako. Katulod jud akong luha. Time, grabe ko ka-blessed na tao, nasalon sa angel, dako kaayo siya na privilege. Then na-realize na ako nga no, ingon ato ang way sa pag-receive na ako sa Holy Spirit. I struggled with sleep paralysis, facing different kinds of black shadows, wanting to possess my body. Unsuccessful jud ilang motive, I overcame every episode through spontaneous prayers. The way the Holy Spirit possessed me is the way I experienced paralysis. Nakaingon jud ko na God moved in a mysterious way and now the Holy Spirit is inside of me. After the DE, makatulog na jud ko peacefully. Wala na gyud worries. Kay syempre kabalo gyud ko nga His presence is always in my heart. Praise the Lord. Lord also transformed me to stand for what is right. He taught me to forgive someone, especially sa akong family. Na-feel good na ako na siya. Makaingon pod ko na akong mind, heart, ug soul, especially my body, is completely healed. O glory to my King and Lord Jesus Christ.
I am Jenny Lou Hanoto. My prophetic name is Lydia. I am radically transformed through the divine encounter.